Ngayong gabi nga ato may 35 na yung bilang na lilipad patungong naning China. Ito yung mga Chinese nationals na nahuli nga sa tinaguriang scam hub sa Pasay nitong Agosto. Mula sa SKK building sa Pasay kung saan sila nahuli at kung saan sila nakadetain sa nakaraang mahigit 2 buwan, ibinyahe ang mga tinaguriang undesirable aliens sakay ng isang bus. Mga tie wrap ang nagsilbi nilang posas. Ito na ang pangatlong batch ng mga tauhan mula sa scam hub na ito na idiniport pabalik sa kanilang bansa. Sa susunod na linggo raw idideport ang huling batch ng mga dayuhang POGO workers matapos kanselahin ang kanilang mga passport. August 1, niraid ng Interagency Council Against Trafficking sa pangunguna ng NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang opisina ng Rivendell Global Support, isang POGO Customer Relations Service provider ayon sa record ng PAGCOR. Pero lumalabas sa investigasyon ng DOJ na sangkot sila sa illegal online gambling na bawal sa China. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, oras na makarating sa China ang mga deportees, inaasahang madidetain pa sila habang nag-iimbestiga ang Chinese authorities. Ang mga ito ay haharap ng kasong kriminal sapagkat sila po ay nahuli sa isang online gambling. Bawal po ang gambling sa China. So kahit sinong Chinese national na mahuling naglalaro at tatrabaho sa gambling sa kahit saang bansa, krimen po yun sa kanila. Sa huling batch ng deportation sa susunod na linggo ato may 7 hanggang 10 Chinese nationals na lamang daw. Linawin lamang po natin, linawin lang natin. Kasi baka yung nagsasabi na iba, may mga POGO worker sa kanila. Kasi ang POGO as of now, as of this moment, I think it's still legal in our country. Okay? Legal pa rin po ang POGO sa Pilipinas as of now. Wala pang batas na nagbabawal sa kanila. Sa katunayan, may POGO Island nga sa Cavite. Sa Cavite, hanapin nyo. Siyempre, alam mo na, Cavite, protektado sila doon. Meron talaga dyan. Ngayon, kaya itong mga POGO worker na ito ay binalik sa bansa nila dahil pumasok, kinonvert na nila yung POGO na to into a scam, to love scam, di ba? Ang ginawa nila. Kaya nga, alam mo, ako in fairness naman sa mga legit na POGO, although I don't like POGO. As a matter of fact, isa yan sa mga advocate ko na dapat matanggal na ang POGO sa Pilipinas. Pero meron naman talaga mga lehitimo na hindi pa pwedeng gumalaw ang mga pulis basta-basta. Okay? Kailangan ng sapat na ebidensya na itong POGO na ito ay hindi talaga POGO. Kung hindi ginagamit sa kung saan-saang illegal tulad ng love scam o yung mga pautangan, yun lang ang kanilang permit POGO. Pero sa totoo lang, ginagamit nila to sa ibang mga scam. So, malaman natin yan kung yan po talaga ay illegal, pag siya iimbestiga ng pulis. Akin, ito lang sana lang, wag lang talagang totoo yung mga sinasabi ng iba na pag hindi ka nagbayad ng malaki, hindi ka pakakawalan. Pero pagka nagbayad ka, depende sa bayad, it's either deport or pakakawalan ka. Depende sa halaga. Kasi, actually, nawirduhan nga ako kasi may isang balita ako nakita. Weird talaga to si Remulla. Sa totoo lang, napaka-weird. Bibig niya talaga wala sa hulog. Sabi niya, may mga sindikato daw na nakakapasok dito ng mga Chinese sa halagang 150. Akin, sinasabi niya yon. Pero kanino bang ahensya yun? Di ba ahensya lang naman niya yun? Nauuna yung bibig niya sa kayabangan Honestly, hindi ko maintindihan. Nauuna yung bibig niya sa kayabangan. Pero ahensya naman niya, under sa kanyang DOJ, yung immigration. Bakit bago mo iputak yung bunganga mo, hindi mo na lang hulihin? Kesa yung salta ka ng salta dyan. Hindi ko nga alam, sinasabi mo ba na kayo ay inutil? By saying na merong nag-i-exist na 150,000 na bayad para makapasok at makalabas na maayos yung mga Chinese? So, para mo sinasabing napaka-inutil ng mga tauhan mo?
Sandali, 150, 150,000, hindi ho 150 lang. Iba ho yung 150 lang. Pogi! Alam mo yun? Pogi! 150. Pogi! Sige na. Na. Iba yun ha, Napanood nyo sa Mocha Girls na yun. Pogi, sige na. Iba yun ha. Ito Mocha Girls, ang daming kalokohan sa mga buhay-buhay nila. Hindi, alam mo, kaya ito talaga si Rebullion nakakatakot eh. Kasi, nakakatakot siyang amo. Kunwari, mantakin mo ikaw yung nasa ilalim niya, tapos magsasalita yung amo mo ng ganon. Hindi, para mo na rin sinabi, inilaglag mo lahat ng mga tauhan mo na nag-i-exist yung ganon sa ahensya mo. Tama, mali. Di ba? Kesa na maganda na sana yung nagpapauwi kayo ng mga pogo worker na illegal, okay na sana eh. Pogi na eh. Pero biglang hihirit ka ng, meron pang, panoorin nyo na, hindi ko lang kasi nailagay dito eh. Galing naman tayo sa labas eh. Hindi ko lang nailagay. May isang news na naglabas siya na may mga may sindikato daw ngayon na nagbabayad ng 150,000 para sila ay ma-escort ng immigration papasok at palabas. Nauna yung bibig bago hinuli, no? Labo talaga.